Kapag nakakakita ako ng ganitong klase ng buhok, abay parang may naiisip akong gustong gupit. Ano ba yung igagawin natin dito? Siyempre, panoorin mo hanggang dulo para makita mo. Let's start. Gagamit tayo ng clipper na manipis ng talim. Ayun. Tinira agad sa ibabaw. Ginamitan natin ang ating paboritong malaking suklay para mapantay ito. Iba't iba rin kasi ng proseso yung pagpa-flat, lalo na kung tulad ng ganitong klase ng buhok. 1.5 naman sa gilid ang ginamit natin dyan. Yung iba gumagamit ng guide sa ibabaw. Depende na sa iyo kung ano yung gusto mong pamamaraan kapag gumagawa ka ng ganitong klase ng gupit. Overcomb pagkatapos ng 1.5. Sa mga beginner barbers na gustong subukan yung ganitong klase ng gupit, hindi naman ito mahirap. Basta pag-ibayuhin mo lang yung pag-iingat sa pagbawas, saka yung pag-angle ng bawat galaw. Sa gilid, ginamitan natin ng zero or walang guide. Pwede naka-half o pwede naka-close, depende na sa iyo kung paano mo i-estimate. Hindi natin tataasan yung pagkaka-fading nito. Gawin lang nating mid yung pagkaka-fade niya sa gilid. Siyempre, ang ating tsatsagain dyan kung paano natin tatanggalin yung mga dark area or yung mga dark spot. Ginamitan natin ng number 1 pagkatapos ng gumawa tayo ng pinakang baseline. Sa pagkagupit, may kanya-kanya tayong diskarte kung ano yung pamamaraan na pwede natin gawin. Siyempre, kailangan lang natin tsatsagain yan. Pagkatapos ng number 1, yung 0.5 or half guard naman yung ginamit natin para unti-unti maging balanse or mabura yung pinakang baseline or guideline nito. Siyempre, pagkatapos natin maayos na yung gilid, natanggal na natin. Hindi na lang naipakita sa video dahil sobrang haba na ng ating video. Ilagyan natin ng line up doon sa kalahati. At yun namang natira dito sa ilalim ay tatanggalin na natin gamit ang ating trimmer na manipis ang talim. Ayun, ganyan lang kataas yung ginawa natin ng gupit sa gilid niya or sa ibaba. Hindi natin masyadong tinaasan para nandun pa rin yung form o yung tamang forma ng ginawa natin gupit para sa kanya. Yung mga bagong barbero ngayon bihira na nilang masubukan yung mga ganitong klase ng gupit, kaya sinasabi nila na nahihirapan sila, pero kapag palagi mo namang ginagawa, wala namang mahirap. Basta paulit-ulit mo itong pinapraktis ay makakagawa ka ng mas maganda. Tsaka hindi rin naman talaga natin mape-perfect ng sobrang perfect yung pagkaka-flat up natin dito. Hanggang sa abot lang ng ating makakaya or yung magagawa natin. Mahirap talagang magpantay, lalo na kung ang buhok natin ay malambot or bumabagsak kada padaan ng gunting ay nag-iiba yung posisyon. So ang hirap magpantay niya. Kailangan lang natin ng tiyaga para sa mga ganitong klase ng gupit. Meron pa nga viewers na sumilip. Para sa iyo kabarberos, anong gusto mong flat up? Mag-flat up ka sa matanda or mag-flat up ka sa bata? Alin ba yung mas madali para sa iyo? Ay, okay na. Konting retouch lang. Yung dark spot talaga ang medyo challenge sa atin kapag ganito kabababa. Minsan mas pang mas mataas. Pero kapag request ng client, kailangan natin sundin, gagawa natin ang paraan niyan. Okay na. Masaya naman si Totoy sa kanyang gupit.